Hindi pinagkakatiwalaan ng mayorya ng mga Pilipino si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Hindi rin nagustuhan ng taong bayan ang performance nilang dalawa. Pero ito kasabay niyan, nananatili namang mataas ang approval at trust rating ni Vice President Sara Duterte. Yan at iba pang detalye sa report ni Jason Rubrico. Patuloy na sumadsad ang approval at trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay sa pinakahuling ulat ng Bayan Survey ng Pulse Asia, nasa 25% ang approval rating ni Marcos Jr. habang 53% o mayorya sa mga Pilipino ay hindi nagugustuhan ang kanyang performance. Karamihan din sa mga Pilipino ay walang tiwala kay Marcos Jr. Makikita sa nasabing survey na nasa 54% ng taong bayan ay may ganitong sentimiento. Maging ang pinsa ni Marcos Jr. na si House Speaker Martin Romualdez, bagsak din ang ratings. Nakakuha ng 54% na disapproval rating si Romualdez habang nasa 14% lang ang kanyang approval rating. 57% o mayorya naman ng mga Pilipino ay walang tiwala kay Romualdez. Bahagyang mas mataas naman ang approval at trust rating ni Senate President Francis Cheese Escudero kumpara kina Marcos Jr. at Romualdez. Si Escudero ay may approval rating na 39% habang nasa 38% naman ang kanyang trust rating. Kasabay naman ng patuloy na pagbulusok ng gradong ibinigay ng publiko kay Marcos Jr. ay mas lalo pang lumakas ang suporta ng taong bayan para kay Vice President Sara Duterte. Batay sa ulat ng Bayan Survey, mayorya sa mga Pilipino ay nagustuhan ang performance ng pangalawang Pangulo kung saan nakakuha siya ng 59% na approval rating. Sa lahat ng mga matataas na government officials sa bansa, si VP Sara rin ang nakakuha ng pinakamataas na trust rating. Lagpas 60% ang trust rating ng Vice, mas mataas kumpara sa 25% ni Marcos Jr. at 14% ni Romualdez. Ayon sa Pulse Asia, isinagawa ang survey noong March 23 hanggang March 29 kung saan 2,400 Filipino adults ang nakilahok. Dismayado ang isang ekonomista sa kasalukuyang administrasyon dahil wala raw itong ginagawa upang maiangat ang ekonomiya ng bansa. Pinasaringan din ito ang pamamahagi ng ayuda ng gobyerno na wala naman anyang naitutulong kundi gawing palaasa ang mga kababayan natin. Hindi rin daw tugma ang inilabas na ulat ng gobyerno pagdating sa pagbaba ng bilang ng mga walang trabaho at ng mga pamilyang nakaranas ng kagutuman. Si Verhil Parba magpapalita. Walang nagawang bago. Yan ang naging pahayag ng ekonomistang si Dr. Michael Batu sa panayam ng SMNI batay sa kanyang mga naging obserbasyon sa administrasyon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Anya, puro lang pamumudmud ng pera o ayuda ang ginagawa ng pamahalaan na hindi naman nakakatulong sa pagpapalago ng ekonomiya. Kung puro ayuda lang din anya ang tinatanggap ng mga Pilipino at hindi umunlad bilang isang productive citizen, ay nagiging palpak ang gobyerno. Now, if households continue to receive assistance from the government, hindi sila gumagraduate dyan, that is a clear demonstration of failure of the government in addressing issues like poverty, issues on the quality of jobs that are being created, and also issues related to prices of basic commodities. The fact na hindi sila gumagraduate sa ayuda, yan ay indikasyon na bigo ang ating gobyerno. Ayon kay Dr. Batu, sa pamumuno lamang ni Marcos Jr. nangyari ang ganitong klaseng estratehiya ng pamamahala. Dahil kung ikukumpara daw sa mga nagdaang administrasyon, halimbawa kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ay tanging 4-piece lang. Pero ngayon ay nagsulputan na parang kabuti ang mga ginagawang ayuda. Dapat anyang gawin ng pamahalaan ay tutukan ang pag-invest sa human capital. Ibig sabihin, mas bigyang pansin ang pagbibigay training sa mga Pilipino upang mahasa ang kanilang mga kakayahan nang sa ganoon ay hindi maging dependent ang mamamayan sa ayuda ng pamahalaan. Sa usapin naman ng isyu ng kagutuman at isyu ng mga walang trabahong Pilipino, naguguluhan anya ito sa mga pahayag ng pamahalaan. Yung sinasabing more than 50% ng ating kababayan ay naghihirap. No? Ito ay ayon sa pinaka-latest na mga sa survey. Nabasa ko rin po, Admar.
This is really bothersome, very bothering to. Bakit? Kasi sinasabi ng gobyerno, Admar, na ang ating inflation ay mababa na. Ang unemployment mababa. Mas maraming trabaho na nalilikha. And yet, more than 50% of the population is saying that they are poor, na mahirap sila. Malaking porsyento din, Admar, ang nagugutom. So, hindi kumbaga parang hindi connected yung nakikita natin dun sa actual na datos versus sa inire-report ng gobyerno na improvement sa ating ekonomiya. So, samantala, bilib naman si Dr. Bato sa mga inilatag na panukala ni Pastor Apollo C. Quiboloy patungkol sa gagawin nitong solusyon sa kahirapan at ekonomiya ng bansa. Anya, mas makatotohanan ang gagawin ng butihing pastor dahil mas magiging produktibo ang isang individual dahil tutulungan itong makatayo sa sariling paa. Maganda yung panukala ni Pastor, no? Kasi ang punot dulo niya, Admar, is how to improve human capital. Kasi ang reason kung bakit ang isang manggagawa or isang tao ay hindi makahanap ng trabaho or hindi siya maka-advance, no, sa kanyang buhay. Halimbawa, yung tinatawag nating social mobility, hindi niya ma-reach yung mataas na antas ng kalidad ng buhay kasi nga kulang yung kanyang human capital. So human capital, Admar, that can be in the form of education or skills and yung kalusugan ng tao mismo. Also, nabanggit mo kanina, Admar, yung groceries, halimbawa. No? Isa sa mga reason kung bakit ang ating mga mahihirap na kababayan ay hindi maka-access ng training, halimbawa, kasi sila'y gutom. No? Mas uunahin pa nila na ibili ito ng pagkain kaysa sa spend nila ito sa pagte-training. Sa pamamagitan ng intervention na yan, na bibigyan mo sila ng grocery habang sila ay nag-aaral, habang sila nag-i-improve ng kanilang human capital, na-address mo na yung isang issue, yung isang aspeto ng human capital, which is yung kalusugan ng tao. Kasi nga, it addresses both these issues, which ang pinaka-objective nito is for the individual to achieve a better quality of life through improvements or investments in human capital. No? So yun yung nakikita natin dito sa programa na ito ni Pastor. Ilan nga sa mga pangunahing panukala ni Pastor Apollo C. Quiboloy ay mapabuti ang pamumuhay ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng paglinang ng kanilang mga kaalaman at kahusayan sa paggawa upang sa ganon ay magiging kapaki-pakinabang ang isang individual at hindi lang palaasa sa gobyerno. At ang weekly grocery assistance program para sa mga low-income families at free meals program sa mga komunidad na may mataas na poverty incidence. Unti-unti nang nabubuo ang mga detalye sa pagdukot at pagpatay sa business tycoon na si Anson Ke. Pero nananatili pa ring pribado ang proseso ng investigasyon, batay na rin sa kahilingan ng pamilya nito. Si Paul Montebon magbabalita. May matibay ng mga lead ang mga otoridad kaugnay sa pagdukot at pagpatay sa business tycoon na si Anton Tan o mas kilala bilang Anson Ke na pinaniniwala ang isinagawa ng mga hindi pa nakikilalang armadong grupo noong nakaraang Marso. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Randolph Tuanyo, may konkretong direksyong tinatahak ngayon ang kanilang investigasyon. Gayunman, hindi pa nila ito maaaring isa publiko sa ngayon upang hindi maantala ang mga operasyon laban sa mga responsable sa krimen. Mariinding ipinakiusap ng pamilya ni Anson Ke sa mga otoridad na maging maingat sa pagbibigay ng detalye sa publiko bilang respeto sa alaala ng kanilang kaanak at upang hindi na muling masaktan sa mga maling espekulasyon. Hindi kasi nagustuhan noon ng pamilya Tan ang mga lumabas na balita kung saan isinasangkot ang biktima at pamilya nito sa Pogo. Matatanda ang isa sa mga anggulo na ipinalalabas ng PNP na posibleng Pogo ang motibo ng pagdukot at pagpatay kay Ke na kadalas ay Chinese nationals ang biktima ng mga sindikato, bagamat may mga iba pa naman daw silang tinitingnang mga impormasyon. Giit ng pamilya Tan, hindi kailanman nakikipag-ugnayan si Ke sa mga iligal na transaksyon gaya ng Pogo sa loob ng maraming dekada ng pagninegosyo. Sa kabilang banda, ngayon lamang opisyal na binuo ng PNP ang isang task force na tututok sa serye ng mga insidente ng kidnapping sa bansa matapos ang magkakasunod na kaso ng pagdukot, partikular na kinasasangkutan ng mga Chinese national. Ayon sa PNP, nakapagtala ang kanilang mga tanggapan ng pagtaas ng bilang ng mga kaso ng kidnapping kumpara noong mga nakaraang taon sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr.